Hindi lahat ng masarap ay agad maintindihan. May mga ulam na kailangang hintayin, pakuluan at pagtiyagaan bago mo maramdaman ang tunay nitong halaga. Tunog ng kumukulong sabaw, dahan-dahang umaangat ang singaw. Sa bawat bula ng sabaw, may kwento. Sa bawat patak ng sabaw, may kwento. Sa bawat lambot ng laman, may kasaysayan. Ito ang pagkain na hindi minamadali, kundi hinahayaan umusbong. Ano nga ba ang balbacoa? At bakit ito minamahal sa timog ng Pilipinas? Ang balbacoa ay hindi lamang isang ulam. Ito ay isang proseso, isang mabagal na paglalakbay ng lasa mula sa matigas na bahagi ng baka patungo sa malambot, halos natutunaw na karanasan. Ginagawa ito mula sa balat, tuhod at litid ng baka, mga bahaging kadalasang hindi pinapansin. Ngunit sa tamang oras at init, nagiging isang kayamanan. Ang sabaw nito, makapal, malapot at puno ng collagen, isang tekstura na kumakapit sa labi at hindi basta nakakalimutan. Sa puso ng Pilipinas, may isang ulam na hindi lamang pagkain, kundi karanasan. Isang ulam na hinubog ng oras, tiyaga at tradisyon. Kung gusto nyo ang mga ganitong video, huwag kalimutang i-click ang like button. Sobrang laking tulong po niyan sa aming mga content creator. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, maaari lamang po na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating uploads. Gusto ko rin marinig ang opinyon nyo. Mag-comment lang kayo sa baba. Paki-share nyo na rin ito sa mga kaibigan nyo. Maraming salamat sa suporta nyo. Ang salitang balbacoa ay pinaniniwala ang nagmula sa salitang Espanyol na barbacoa. Isang paraan ng mabagal na pagluluto ng karne sa mahinang apoy. Sa pagdaan ng panahon, ang teknik na ito ay naglakbay mula Latin America, patungong Asya, hanggang sa dumating sa kapuluan ng Pilipinas. Ngunit tulad ng maraming pagkaing Pilipino, ang balbacoa ay hindi lamang hiniram, ito ay inangkin, binago at ginawang atin. Ang balbacoa ay isang kwento ng impluwensya at pag-angkop. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga sabaw na niluluto ng matagal, mga putahe na pinapahalagahan ang oras at pasensya. Posibleng may impluwensya ito mula sa mga Spanish at Latin stew traditions. Ngunit sa Pilipinas, ito ay naging kakaiba. Sa Timog, lalo na sa Cebu, nabuo ang sariling identidad ng balbacoa. Isang ulam na isinilang hindi sa kasaganaan, kundi sa kakulangan. Sa paggamit ng murang bahagi ng baka, natutunan ng mga Pilipino na lumikha ng lasa mula sa halos wala. Ito ay naging bahagi ng street food culture. Isang ulam na niluluto buong gabi, hinihintay at pinagsasaluhan
Sa Visayas at Mindanao, lalo na sa Cebu, sumikat ang balbakwa bilang pagkain ng masa. Hindi ito nagsimula bilang mamahaling putahe, kundi bilang praktikal na pagkain. Ginagamit ang mga bahagi ng baka na kadalasang hindi napapansin, balat, tendon at paa. Sa halip na sayangin, ito'y ginawang kayamanan sa pamamagitan ng tiyaga. Dito, ang ulam na ito ay hindi lamang pagkain. Ito ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Sa mga karinderya, sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng ilaw ng gabi. Makikita ang mga kalderong patuloy na kumukulo. Dito nabuo ang diwa ng balbakwa, isang pagkain na sumasalamin sa pagiging maparaan ng Pilipino. Sa ilang bahagi ng Mindanao, mayroon ding sariling bersyon. Ngunit ang esensya ay nananatili, oras, init at tiyaga. Ang balbakwa ay pagkain ng gabi, ng mga pagod, ng mga naglalakad, ng mga naghahanap ng init. Ito ay pulutan, ngunit higit pa doon. Ito ay comfort food. Isang paalala na kahit ang pinakasimpleng sangkap ay maaaring maging espesyal. Sa bawat mangkok, may kwento ng tiyaga, ng pagiging praktikal, at ng kakayahang lumikha ng sarap mula sa hirap. May iba't ibang mukha ang balbakwa. Sa Cebu, makapal, intense at malinamnam. Sa Mindanao, may sariling timpla at karakter. At sa modernong panahon, may mga chef na nagbibigay dito ng bagong anyo. Ngunit ang kaluluwa nito ay nananatili. Ngayon, ang balbakwa ay muling natutuklasan. Sa social media, sa food vlogs, sa mga bagong restaurant, ito ay bumabalik, hindi bilang simpleng ulam, kundi bilang simbolo ng tradisyon. Sa bawat higop ng balbakwa, mararamdaman mo ang oras, ang init, at ang kwento ng mga taong nagluto nito. Ito ay hindi lang pagkain. Ito ay pasensya, kultura, at buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po may natutunan kayo sa bidyong ito. Hanggang sa muli.